Sino sa tingin mo ang may kasalanan sa flood control? Si Marnie Romualdez at si Saldico, yan lahat ng mga congressman natin. Abis kaya, magnanakaw! Ang pangalan mo? Ian pare. Ian Pare, kasama natin si Ian Pare. Mark, anong opinion mo sa flood control? Wala akong pakialam dun. Di ba naman ako nag-ano dun eh. Chill lang. Silang, yeah. Johnson, ano sa tingin mo ang solusyon sa flood control? Wala akong masabi dyan eh. Maraming salamat, Johnson. Let's go. Sup! Nandito tayo ngayon sa Divisoria! Papalitan na ang mga nakaupo. Papalitan ng mga military. What if magkaroon ng military takeover? What if papalitan lahat ng mga korap na opisyalis na ayaw natin tapos papalitan ng military dahil hindi na tumitigil ang kalokohan na to? What if magkaroon tayo ng military takeover? Yung tipong papalitan ng lahat na nakaupo tas military na ang maglilid. Imagine ninyo, isang umaga, ang magte-trending sa social media ay hindi yung bagong dance challenge, kundi yung ating army. Ito ang eksena. Batasan pambansa. Imbis na kotse yung mga nakaparking, puro mga tangke. Tapos sa TV, pagbukas mo, mababalitaan mo, yung general may speech. Sinasabi niya, "Inuloko na tayo mga kababayan. Sira na ang sistema at kailangan na nating i-restart to." Boom! Imaginein mo. Restore factory settings ang buong Pilipinas. Lilinisin todo-todo. At sa wakas, lahat ng magnanakaw ipapakulong. Lahat ng magnanakaw ng pera ng bayan, magkakaroon ng hustisya sa wakas. Babantayan na tayo ng militar eh. Tapos yung ating konstitusyon, yung ating lumang konstitusyon, papalitan na, i-upgrade. Kailangan magkaroon rin ng death penalty sa mga magnanakaw ng pera ng bayan. Sa wakas, may pagbabago. Tapos, snap elections. Hindi yung election para sa mga sikat, may pera. Tatanggalin na natin yung vote buying. Dahil kung sino ang mapapatunayan, wala, disqualified na kagad yan. At ang malupit pa na ideya na naisip ko, buwagin ang party list. Kasi sila lang rin naman ang nakikinabang sa billions na pumapasok sa pork barrel. 'Di ba? At saka ang dapat na representante ng mga party list, hindi yung mga anak at mga kamag-anak ng mga politiko. Dapat yung tunay na representante ng mga driver, ng mga OFW, ng mga magsasaka. Yan ang dapat bigyan ng posisyon. 'Di ba? At i-disqualify kagad yung mahuhuling gumagawa ng kalokohan. Hindi na pwedeng patakbuhin ulit, ban for life. Pero ito ang ating reality check. Ang gusto kasi natin mabilis na solusyon, parang fast food. Pero ang military takeover, sa tingin ko, parang junk food yan eh. Hindi siya healthy para sa bayan. Kasi, oo, mapapalitan nga ang mga nakaposisyon ngayon ng military. Pero ang tanong, tingin mo ba hindi yan magiging corrupt? Kasi tandaan nyo, power can corrupt anybody. Paano kung hindi sila magbitiw? Paano kung hindi nila ipatupad ang snap elections? Kasi kailangan natin alalahanin, kung gusto natin ng totoong reset dito sa ating bansa, hindi yung military ang magbibigay niyan. Nasa kamay natin ang pagbabago. Kaya sa tingin ko, ang kailangan natin gawin ay tuluyan nating kalampagin ang gobyerno para higpitan ang batas at hindi pakawalan ang mga nagnanakaw ng pera ng bayan. Ipakulong ang mga korap na opisyal at baguhin ang lumang konstitusyon. Pero imbis na iasa natin sa mga politiko o mga militar ang tunay na pagbabago ng Pilipinas, dapat alam natin na tayo ang gobyerno. Nasa atin ang tunay na pagbabago. Kung gusto natin na maparusahan ang mga magnanakaw ng pera ng bayan, kaya natin gawin yan. Kung gusto natin buwagin ang party list, kaya natin gawin yan, kaya yan sa eleksyon.
Kailangan matuto tayo, maging matapang tayo. Alamin natin kung sino ang tunay na dapat paupuin. Kasi tayo naman talaga ang nagluluklok sa mga yan, sa pwesto eh. Kaya sa susunod, kung magkakaroon man tayo ng bagong gobyerno, kung magkakaroon man tayo ng bagong konstitusyon, dapat tayo rin magbago bilang taong bayan. Kung meron mang magnanakaw o kurakot, dapat yan parusahan kagad. At kung sino man na mapapatunayan na nagnanakaw ng pera ng taong bayan, dapat yan hindi na yan payagan para tumakbo ulit. Ang pangalan mo? Iyan pare. Ian Pare, kasama natin si Ian Pare. Ian Pare, ano sa tingin mo solusyon sa flood control? Mawala na yung mga buhaya na yan. Mark, anong opinion mo sa flood control? Wala akong pakialam doon, di pa naman ako nag-ano doon eh. Hindi ka ba naapektuhan ng flood control? Hindi, ano lang ako, Chill lang. chill lang, yeah. Sino sa tingin mo ang may kasalanan sa flood control? Si Martin Romualdez at si Saldico, yan lahat ng mga congressman natin. Diskaya, magnanakaw! Sino sa tingin mo dapat managot sa flood control? Yung mga nasa taas, mga nanunungkulan sa atin kasi sila rin yung mga nauuna dyan eh. Tulad nino? Tulad ng mga ano yan. Ayoko magsalita mo eh. Ayun. Nandyan lang yan sa mga namumuno. Nasa pinuno yun, nasa pinakamataas yun. Sino sa tingin nyo may kasalanan sa flood control? Eh, gobyerno, alam na yan. Sino sa gobyerno? Romualdez yan! Pinsan ni Bongbong. Sino? Martin Romualdez. Saldico. Saldico. Okay. Sa tingin nyo po, sino ang may kasalanan dito sa flood control na to? Eh di alam na natin mga politiko talaga. Tol, sa tingin mo, sino may sala sa mga kagaguhang ito? Si Saldico at si Martin, yung mga feeling ko talaga may sala dyan. Jansen, ano sa tingin mo ang solusyon sa flood control? Wala akong masabi dyan eh. Maraming salamat, Jansen. Let's go. Yes, ano sa tingin mo ang solusyon sa flood control scandal? Dapat lang magkaisa tapos yung dapat yung presidente natin, siya dun yung gumagawa ng way para maalis yung mga kurakot ng mga senador, pati yung mga flood control na yun. Ganun lang naman yun eh. Well, may ginagawa naman si presidente. Kumbaga parang sabi nga sa balita. May ginagawa nga po pero parang wala naman nangyayari. Walang nakukulong, walang napaparusahan, ganun pa rin. Sino ang sa tingin nyo dapat ipakulong? Yung mga may sala. Sino may Kung ikaw ang magbibigay ng hustisya, anong gagawin mo? Ay, bitay. Bitay talaga? Oo, bitay talaga sa mga yan. Kasi tawag dito, ang daming Pilipinong naghihirap tapos sila nagpapakasasalang sa pera ng bayan. Sino mga gusto mo mawala? Yung mga speaker natin, speaker ng Malacanang, di ba? Sabi na ni Duterte, kung korap ang speaker, patay ang gobyerno. Sino bang speaker ang sinasabi mo? Si ni Romualdez, sila Saldico, di ba? Yung mga nagkakampiyan. Kung ikaw, Tol, magiging presidente, anong gagawin mo sa kanila? Bitay yan. Bitay. Siyempre. O bitay yan. Puto, daming namatay, daming nangihirapan na Pilipino eh. Binabati ko Oriental Gang. Hindi lang kontraktor, pati mga namumuno. May mga senador din dyan. Mga hindi na nagsasabi yan, mga yan. Pag nagkaroon ba ng rally, hindi riot ha? Pag nagkaroon ba ng rally, sa susunod ulit, sasama ka? Sasama po ako ulit. Lalaban ko ang ating bansa, Pilipinas. Yeah. Malaking problema din yun. Kami tulad namin, di naman pwede kaming sumali-sali lang dyan eh. Basta-basta sa aming sumali dyan sa mga kaguluhan na yan eh. Hindi namin kumita ng para sa pamilya namin. Sangayon po ba kayo sa death penalty? Ay, sobra akong sang-ayon doon. Talagang gusto kong mangyari yun. Paano naman yung nagnakaw ng delata? Hindi lata? Dapat doon. Para sa natin, siyempre, nagnakaw pa rin yan eh.